Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mula sa palasyo pagsapit ng gabi ay tumungo si King Yon Sangun sa residence ni Mr. Lim upang ipakita ang sinulat na tula ni Prince Jinsong, nagtanong kung ano ang tingin nito sa isinulat na tula ng Grand Prince. Sumagot si Mr. Lim na sa tingin niya ay aware ang Grand Prince sa kung ano ang iniisip o binabalak ng Majesty, isang bagay na sinang-ayunan naman ng hari. Kung kaya mas maiging bilasan daw nila ang pagsasagawa sa grand event sabay bigkas sa huling parte ng tulang isinulat ng Grand Prince malamang sa ngayon ikaw ay mas malinis na, dapat lang na ikaw ngayon ay mas malinis na. Kinabukasan sa residence ni Grand Prince Jinsong ay sinabi ni Yol na siya ay tutungo sa Wonkaksa. Nagtanong si Hyunho kung ang tinutukoy ba nito ay isang templo. Oo, tugon naman ni Yol, siya raw ay sinabihan ng reyna na sumama. Hasambit ni Hyunho hindi niya pa raw ito narinig noon teka lang mayroon daw bang ganoong templo sa Seoul, sounds fun saad niya kay Yol hintayin daw muna siya nito saglit siya ay magbibihis lang, sasamahan niya raw ito doon. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lokasyon sa kapital kung saan makikitang lula ng kabayo ang dalawa, kapansin-pansin ding ang tingin ng mga tao'y sa kanila nakatuon. Darling saad ni Yol hindi raw ba maaaring bumaba siya at maglakad na lang patungo doon, hatugon naman ni Hyunho nagtanong kung bakit naman. Idinagdag na iyon ay hindi niya mahahayaang mangyari dahil anong uri naman daw ba ng lalaki ang paglalakarin ang kanyang asawa habang siya ay nakasakay sa kabayo. Sinabi ni Yol na hindi iyon ang isyo kundi ang mga tao, tingnan mo yun sambit ng isang babae iyon daw ay nakakahiya. Sinabi ni Hyunho kay Yol na hayaan na lang nito ang mga tao ano raw ba ang meron sila naman ay mag-asawa, kumapit na lang daw ito sa kanyang sinturon. Ang sinabing iyon ni Hyunho ay nagpagaan sa pakiramdam ni Yol, humilig sa likod ng kanyang asawa. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay narating na nila ang lokasyon inalalayang bumaba ni Hyunho si Yol, namangha sa kanyang nakita. Humakbang paakyat sa hagdan ng gate nagsabing lumalabas na mayroon daw palang templong ganito sa Seoul bukod sa Jogyesa at Bunjeonsa ngunit ano raw ba ang nangyari at hindi niya nakita ang templong ito noon sa Seoul anong nangyari at ito ay nawala. Ang mga templong ito ay ang tinutukoy ni Hyunho na matatagpuan sa Seoul, Korea, ang Jogyesa at Bunjeonsa Temple. Hasambit ni Hyunho teka lang sa tingin niya nakita niya na raw ang templong ito noon. Teka lang saan nga ba yun saan natitiyak niya rong nakita niya na ito noon ito ay nasa loob ng glass case, oo tama naalala niya na nakita niya na raw ito noon sa Tapgol Park. So ito raw pala ang Tapgol Park, ito ang reference. Wow dagdag ni Hyunho ito raw ay napaka-amazing ang biglang mayroon na namang umagaw sa kanyang atensyon, teka lang mukhang ito raw yung Bozengak Bell. Ito raw ay ang Bozengak Bell na nasa tabi ng Jonggak so dito raw pala ang orihinal nito na pwesto, nagtaka ang kalbo. Wow grabe dagdag ni Hyunho ito raw ay napakaastig sa panahong ito ang lahat ng bagay na ito ay brand new, darling saad ni Yol ang reyna raw ay dumating ng maaga at ito ay kasalukuyang nagdadasal. Hasambit naman ni Hyunho sabay lingon sa templo kung saan kasalukuyang nagdarasal ang princess consort so lumalabas na ang reyna raw pala at ang hari ay hindi ganoon ka-close, kahit minsan ay hindi niya pa raw nakitang magkasama ang mga ito. Well saad naman ni Yol mayroon daw kasing maraming masamang bagay na nangyari sa nagdaang 3 taon. Masamang bagay pagtataka naman ni Hyunho, sumagot si Yol na ang tinutukoy niya ay ang patungkol sa bilang ng mga namatay na mga batang prinsipe at prinsesa sa nagdaang 3 taon. Nabigla si Hyunho sa kanyang narinig idinagdag ni Yol na napaka-devastating para sa isang anak na mawalan ng magulang gayunpaman, sinasabing mas devastating para sa mga magulang na mawalan ng anak at ang mas malala, 5 anak na ang nawala sa nagdaang 3 taon. So sambit ni Hyunho sa kanyang isip so mayroon daw palang ganoong pangyayari, sabay baling sa princess consort. Sinabi ni Yol na perhaps ayaw nang makita nitong dalawa ang isa't isa dahil naaalala nila ang patungkol sa kanilang mga anak sa tuwing sila ay nagkikita. So sambit naman ni Hyunho sa kanyang isip so 5 raw pala sa kanyang mga pamangkin ang pumanaw na, hindi niya alam dahil kakarating niya lang dito sa Joseon subalit ngayon ay naiintindihan niya na raw ang struggle ng hari.
Idinagdag ni Yul na pinaniniwalaan ng reyna na yung nangyari sa taon ng dilaw na kabayo ang puno't dulo ng lahat at perhaps, sa ganitong paraan nito dinidil ang mga ligaw na espirito. Napasabi si Hyunho sa kanyang isip na ayon sa kasaysayan pagkatapos na maganap ang Gabjusawa at ang pag-aalsa ang natitirang mga anak ni King Yon Sangon ay in-execute din sa pamamagitan ng lason, hindi niya raw mahahayaang mangyari ang bagay na iyon. Ilang sandali pa ay natapos na ang princess consort sa pagdasal o saad niya ito, tumayo humakbang patungo sa dalawa hindi niya raw inaasahang pupunta rin dito ang Grand Prince, nagpaabot ng pagbati ang dalawa. Idinagdag ng princess consort na palaging nakakaayang pagmasdan ang isang couple na palaging magkasama kahit na saan pumunta, sinabi ni Yul na ito raw kasi ay nagpumilit habang sinabi naman ni Hyunho na maganda raw kasi ang panahon. Kinonsulta ng princess consort si Yul patungkol sa isang bagay nagtanong kung yung Kianmeo Lee Chili ba na natutunan nito nung nakaraan ay nakatulong mapapansin ang magkaibang reaksyon ng dalawa, nang biglang patakbong dumating si Maid Kim Your Highness hiyaw niya. Nagtanong ang princess consort kung ano ang problema nagtanong kung bakit ito gumagawa ng ganitong linggal, sa ganito kabanal na lugar. May apology saad ni Maid Kim subalit ang bagay raw kasi si Grand Prince Chang Yeong ay sabat naman ng princess consort sa kanyang pagkabahala nagtanong kung ano ang nangyari kay Grand Prince Chang Yeong, may apology saad ni Maid Kim subalit ang Grand Prince raw ay dinapuan ng smallpox. Matinding pagbagso ng emosyon ang dumatal sa princess consort dahil sa impormasyong ito smallpox patanong na sambit naman ni Hyunho, ang princess consort ay nahimatay. Ngayon ano naman ba kaya ang smallpox na nabanggit dito? Well ang smallpox na kilala rin bilang variola, ay isang nakakahawang sakit na dulot ng variola minor virus. Sa modernong panahon ang virus na ito ay tuluyan ng na-eradicate sa pamamagitan ng vaccine gayunpaman sa panahong ito ay ang siyang pinakakinatatakutang sakit. Sa panahon ng Joseon ang smallpox ay isang nakakatakot na sakit na mayroong mahigit sa 50% na fatality rate para sa mga adults, at 80% naman para sa mga bata. Sa panahong ito dahil sa sila ay walang alam na paraan kung papaano ito gagamutin, sila ay tumatawag ng traditional exorcist upang palayasin ang smallpox na ito na itinuturing o sa pagkakaalam nila ay isang sumpa. Sa kasalukuyan ay itinatakbo na ni Maid Kim ang reyna o princess consort kasabay ng iba pang mga maid servant binabalak na dalhin sa Gyeongbok Palace, sa kanilang pagmumukhay mababakas ang pag-aalala. Dito ay nagkasundo ang dalawa si Yul ay tutungo sa reyna, habang si Hyunho naman ay tutungo sa hari. Agad na tumakbo si Hyunho, habang si Yul naman ay nagbigay ng utos sa dalawang maid servant na bilisang tumawag ng doktor. Makalipas ang ilang sandali ay narating na ni Hyunho ang isang partikular na lokasyon nasa loob ang hari hindi raw basaad niya sa isang servant ang servant ay sasagot na sana, nang biglang may narinig silang commotion sa loob. Agad na tumakbo si Hyunho patawad saad niya sa servant kailangan niya rong pumasok na agad. Grand Prince sigaw ng servant ito raw ay hindi maaaring, Your Highness dagdag niya pa hindi raw nito maaaring gawin ang bagay na ito. Ganito ang naging reaksyon ni Hyunho sa kanyang nadatnan sa loob ang espaday iwinawagayway sa ere ng sumasayaw na nakamaskarang individual kasabay nito ay ang pagkahulog ng isang bagay, sinundan ng iba pang mga kagamitan. Your Majesty sigaw ng isang servant ito raw ay napakamapanganib pakiusap ibaba nito ang kanyang espada, lumalabas na ang individual pala na nasa likod ng maskara ay ang hari mismo. Nagtanong si Hyunho kung ano ang nangyayari rito sumagot ang head servant na narinig ng Majesty na si Grand Prince Chang Yeong ay dinapuan ng smallpox, at ito ay magdadalawang oras nang nagso-sword dancing. Napagtanto ni Hyunho na ang isinasagawa ng hari ay ang Cheoyong dance, isang traditional Korean dance na pini-perform upang itaboy ang mga masasamang espiritu. Kasabay ng pagtagaktak ng malamig na pawis ay ang pagtiklop ni Hyunho sa kanyang kamao naglagay ng puwersa sa kanyang mga paa inipon ang lahat ng lakas ng loob sa katawan nagsimulang humakbang patungo sa hari, isang bagay naman na ikinaalarma ng matandang servant. Grand Prince sigaw niya pakiusap ito raw ay bumalik ang ginagawa nito ay napakamapanganib. Subalit si Hyunho ay nagpatuloy lang sa kanyang paghakbang ang kanyang buong atensyon ay itinoon sa bawat galaw na isinasagawa ng hari nang biglang, ito ay bigla na lang pumihit at ang swing ng espada ay humawi patungo sa kanyang direksyon partikular sa kanyang pagmumukha.
Sa sumunod na eksena'y makikitang natagpas ang chin strap ng kanyang sombrero nagunahan sa pagbagsak, huminto si Hyunho habang ang hari naman ay nagpatuloy sa kanyang isinasagawang ritual. Brother sambit ni Hyunho mapapansing siya ay nagtamo ng sugat maririnig ang paghingal ng hari, nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ipinagpatuloy ni Hyunho ang paghakbang brother saad niya siya raw ay narito, brother pasigaw na dagdag niya sabay yakap sa hari mula sa likod. Kapansin-pansin ang reaksyon ng mga servants brother dagdag ni Hyunho umano'y magiging maayos ang lahat ang hari huminto sa paggalaw sa muli ay sinabi ni Hyunho na magiging maayos ang lahat, binitawan ng hari ang kanyang espada. Inilapat ang kanang kamay sa maskara inangat, na nag-reveal sa kanyang pagnanangis nagpatuloy sa pagngumyaw. Ang imaheng ito ng hari ay nagbigay ng kirot sa puso ni Hyunho kasabay ng pagbagsak ng kanyang dugo mula sa sugat na natamo ay ang muling pagyakap sa hari mula sa likod, ganito ang reaksyon ng matandang servant. Bakit nanginginig na sambit ng hari bakit nangyayari ang bagay na ito sa kanya una ay ang kanyang ina tapos ngayon ay ang kanyang mga anak, ang kanyang 6 na mga anak ay paisa-isa nitong kinuha, ngunit tila ba iyon ay hindi pa rin sapat at ngayon maging si Chang Yeong ay kukunin din ito mula sa kanya. Tinanong ang Grand Prince kung bakit kailangang pagdaanan niya ang pasakit na ito ngunit alam daw ba nito kung ano ang pinakamasakit sa lahat higit sa pagdapo ng smallpox kay Chang Yeong, iyon daw ay ang fact na siya na ama nito ay walang anumang magawa bukod sa pag-perform sa Cheoyong dance. Mula doon ay lumipat ang eksena sa korte, inanunsyo ng isang opisyal ang pagdating ng hari. Kasabay ng paghakbang ng hari patungo sa kanyang upuan ay ang pagyuko ng mga ulo at pagtikom ng bibig, pag-upo'y nagsabing patawad at siya ay na-late ngayon sila raw ay maaari nang magsimula. Your Majesty bungad ng General Inspector umano'y ang paglitaw ng smallpox sa loob ng mga pader ng kanilang kutay isang bagay na hindi dapat isawalang bahala. Well saad naman ng hari gaya ng sinabi nito ang paglitaw ng smallpox sa loob ng pader ng kanilang syudad ay talagang isang napakaseryosong bagay, at walang sino mang ama ang pipiliing magsayang ng oras habang ang kanyang anak ay nagdurusa mula sa smallpox. May apology saad ng General Inspector sumabat ang isang opisyal na ayon sa kanyang narinig si Grand Prince Chang Yeong na kasalukuyang nasa lugar ni Kim Gam ay nagkaroon ng smallpox, nagtanong kung iyon ba ay totoo. Hindi umimik ang hari nagbigay ng ganitong tingin dumagdag ang opisyal, nagtanong kung ang Grand Prince lang ba ang dinapuan ng smallpox o maging ang mga servants ng household na iyon ay dinapuan din. Nagtanong ang hari kung ang bagay ba na iyon ang siyang mahalaga sa ngayon, subalit sinabi lang ng opisyal na alalahanin ng Majesty ang patungkol sa unofficial trial na ipinadala sa korte nung nakaraan. Since ang Grand Prince noon ay hindi naapektuhan ng smallpox hindi raw ba't nararapat lang na iyon ay manatili sa palasyo ng hari, isang bagay naman na ikinainis ni King Yun-sangon nagtanong kung sinasabi ba nitong dinapuan ng smallpox ang Grand Prince dahil sa siya ay isang walang kwentang hari. Sinabi ng opisyal na ayon sa korte si Kim Gam ay isang traidor isang oportunista na nakahandang suwayin ang hari para sa pansarili nitong kapakanan, dahilan ng hindi nila pagsang-ayon noon sa idea ng pagpapadala sa Grand Prince patungo sa household ng taong iyon. So saad ng hari ang mga ito raw ba ay masaya na ang ganitong bagay ay nangyari dahil sa siya ay hindi nakinig sa mga ito noon, hindi tugon ng opisyal hindi raw ganoon ang ibig nilang sabihin. Kung hindi ganoon ano sigaw ni King Yun-sangon sabay tayo, pakiusap kumalma ka Your Majesty sabat ng General Inspector umano'y ang nais sabihin ng korte ay, bumaling patungo sa kanya si King Yun-sangon. Idinugtong ng General Inspector na ipinahahayag lang nila ang kanilang kalungkutan dahil sa hindi nito pagpansin sa gabay na ibinigay nila noon. Gayunpaman sa ngayon ay masasabi nitong totoo ang mga sinasabi nila hindi raw ba, ganito ang reaksyon ng hari. Well saad niya iyon daw ay totoo kung kaya iyon ay kailangan niyang panghawakan, isinigaw na dahil kung hindi niya gagawin iyon ang lalabas ay sinusuway niya ang sinasabi ng korte, kung kaya iyon ay kailangan niyang panghawakan ano man ang mangyari, kahit na ang sinasabi pa ng korte ay isang bagay na dumuduro sa puso ng hari. Sambit ng isang opisyal Your Majesty pakiusap kumalma raw ito sila ay naging foolish, humingi ng tawad ang iba pang mga opisyal.
Napabuntong hininga ang hari idinugtong na gaya ng sinabi ng mga ito ang paglitaw ng smallpox sa loob ng mga pader ng kanilang syudad ay isang napakaseryosong isyo, kaya tanggapin na lang daw ng mga ito ang galit niya ngayon hindi bilang isang hari kundi bilang galit ng isang ama at mag-discuss ng solusyon. Nagtanong ang General Inspector kung maaari ba siyang magsalita, isang bagay naman na binigyan ng pahintulot ng hari. Sinabi ng General Inspector na ngunit bago iyon umano'y nabanggit ng Majesty na ang galit na nararamdaman nito ay galit ng isang ama gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang sariling sabihing iyon ay hindi galit ng isang ama kundi galit ng isang hari, nagbigay ng mariing tingin si King Yun Sangon. Sa kabilang dako naman ay sinabi ni Maid Kim kay Yul na wag mag-alala dahil bumuti na ang kalagayan ng Reyna pagkatapos na mabigyan ng prescribed na gamot at ito ngayoy kasalukuyang nagpapahinga. Ang bagay na ito'y nagpagaan naman sa pakiramdam ni Yul, nang biglang napansin niya ang pagdating ng Grand Prince tinatakpan ang kanyang ilong. Agad na nagtanong si Yul kung mayroon bang nangyari isang bagay na itinanggi ni Hyunho subalit si Yul ay hindi kumbinsido pinwersa ang Grand Prince na alisin ang panyo sa kanyang pagmumukha. Thus wala nang nagawa pa si Hyunho kundi ang gawin ang gustong mangyari ng kanyang asawa na napahiyaw nang makita ang sugat sa kanyang mukha. Agad na nagtanong kung ano ang nangyari gayunpaman, sinabi lang ni Hyunho na siya ay naglalakad ng hindi nag-iingat at bigla na lang nadulas. Kung ganun saad ni Yul malamang ito raw ay lubhang napakasakit, subalit iginiit ni Hyunho na ang ganitong napakaliit na sugat ay baliwala sa kanya sabay baling at dagdag sa kanyang isip na ito ay baliwala kumpara sa sakit na nararamdaman ng isang partikular na individual. Sa korte ay idinagdag ng General Inspector na nung siya ay pumasok sa palasyo kanina sa hindi sinasadya ay narinig niya ang usapan ng mga tao, nagsasabing nakita ng mga iyon ang pagtangis ng hari at umano'y ito ay in despair dahil sa nangyari. Hindi umimik si King Yun Sangon ni restrain ang kanyang sarili idinugtong ng General Inspector na gayunpaman ang bagay na iyon ay hindi dapat na i-criticize, dahil gaya raw ng sinabi ng Majesty anong uri naman daw ba ng ama ang makakapag-isip pa ng malinaw kung ang kanilang anak ay nasadlak sa malalang karamdaman. Ang bagay na iyon ay hindi ang isyo, umano'y ang gusto niyang pag-usapan ay patungkol kay Grand Prince Jinsong. Patungkol kay Grand Prince Jinsong saad naman ng hari nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, ang topic nila rito ay patungkol sa paglitaw ng smallpox sa loob ng mga pader ng kanilang syudad. Sinabi ng General Inspector na though ang paglitaw ng smallpox ay talagang mahalaga, ganoon din naman ang patungkol sa bagay na ito. Ang sinabing iyon ng General Inspector ay kumuha sa atensyon ng hari, binuksan ang kanyang tenga. Idinagdag ng General Inspector na narinig niya mula sa mga tao ng palasyo ang patungkol sa pagpasok ni Grand Prince Jinsong sa chamber ng Majesty at paghawak nito sa kanyang katawan, umano'y kahit na parte pa ng royal family si Grand Prince Jinsong kahit na iyon pa ay kapatid ng Majesty, still ang paglapat ng palad sa isang hari ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Naalarma si King Yun Sangon sa kanyang narinig idinugtong ng General Inspector na papaano kung mayroong binabalak na masama si Prince Jinsong ang Majesty ay ang ama ng milyon-milyong mga tao kung kaya, ang katawan nito ay hindi nito maaaring ipagkatiwala sa kamay ng iba. Kung kaya kailangan daw nilang ipatawag ang Grand Prince, at ipa-acknowledge ang bagay nun na ginawa. Hasambit ng hari sabay tawag sa isang servant na agad namang tumalima. Nagtanong ang hari kung kailan pa allowed na pumasok sa korte ang hamak lang na servant, humingi ng tawad ang servant. Idinagdag ng hari na nalaman ng lahat ang patungkol sa kanyang personal business papaanong nangyari ang ganito ka nakakahiyang bagay, sabay utos na hanapin yung mga nang-ahas na ibuka ang kanilang bibig. Yes your majesty tugon naman ng servant, at tuluyan ng lumabas sa korte. So saad ng hari sa mga opisyal si Prince Jinsong ay naglapat sa kanya ng kamay nang walang pahintulot kung kaya deserve nun ang kaparusahan ganoon daw ba, kung ganun ano raw ba sa tingin ng mga ito ang dapat niyang gawin. Iyon daw ba ay ang magbigay siya ng utos na hulihin ang Grand Prince at gawing subject sa imperial punishment, nagtanong kung ganoon ba. Sumagot ang General Inspector na hindi ganoon ang ibig niyang sabihin gayunpaman, ang katawan ng hari ay hindi dapat na hindi pagtuunan ng pagpapahalaga kung kaya, sa kasamaang palad ay hindi na nakapagpigil pa si King Yun Sangon pasigaw na nagtanong kung iniisip ba ng mga ito na siya'y isang tanga, ano ang trabaho daw ba ng mga courtier ay ang paghahayag sa katotohanan o pagkimkim ng sama ng loob.
Nagtanong ang General Inspector sa hari kung ano ang ibig nitong sabihin sa sinabi nitong pagkimkim ng sama ng loob, inilalahad niya lang daw dito ang concern para sa hinaharap ng bansang ito sa susunod na 100 taon. Ano sigaw naman ni King Yon Sangon concern para sa bansang ito, kung ganun papaanong nangyaring ang isang taong concern sa kapakanan ng bansa ay hindi tinatalakay ang patungkol sa sakit na nagbibigay rito ng matinding pinsala sa halip ang gusto nitong talakayin ay patungkol kay Jinsong. Ano ang mga ito raw ba ay nakadevelop ng masamang hangarin dahil sa nangyari nung araw na iyon, nakaramdam ng pagkabahala ang mga opisyal. Idinagdag ni King Yon Sangon na ang mga ito na rin mismo ang nagturo sa kanya sa gayeng yun na ang Ginoo ay nadedetermina sa sukat ng kanyang plato, nagtanong kung ang plato ba ng mga ito ay ganito lang kalaki. Your Majesty, saad naman ng General Inspector, siya raw ay humihingi ng tawad subalit sumigaw lang ang hari na lumayas ang mga ito rito, ang mga opisyal ay hindi natinag. Ano sigaw uli ni King Yon Sangon, hindi raw ba't sinabi niya nang lumayas ang mga ito rito, sabay-sabay na nagsiyukod ang mga opisyal. Pakiusap Your Majesty, saad ng General Inspector, pakiusap reconsider nito ang bagay na ito, ang katagang iyon ay sabayang inulit ng ibang mga opisyal, pakiusap Your Majesty, ito raw ay muling magsaalang-alang, napabuntong hininga si King Yon Sangon. My apologies Your Majesty, saad ng First Courtier na si Jung Miso, umano'y maaaring ang kataga ng General Inspector ay wala sa lugar, ngunit iyon naman ay hindi mali. Idinagdag ng court judge na ang pag-iingat sa katawan ay tungkulin din ng Majesty, maaaring si Prince Jinsong ay isang family member subalit sa perspective ng General Inspector, si Grand Prince Jinsong ay isa lamang o isa pa ring subject. Sinabi ng isa pang court judge na naiintindihan nila ang nararamdaman ng Majesty mula sa nangyaring sakuna, gayunpaman wag nitong kalimutan ang patungkol sa universal law, kung kaya pakiusap ito raw ay mag-reconsider. Ang huling kataga ng court judge ay muling sabayang binigkas ng mga opisyal. Napasabi ang hari sa kanyang isip na nung taon ng dilaw na kabayo dapat dinurog niya na ang mga ito, gayunpaman mukhang siya ay naging masyadong malambot. Natuon ang paningin sa General Inspector Min Hui, dagdag niya sa kanyang isip, ito raw ay ang una niyang papatayin. Sa sumunod na araw sa residence ni Grand Prince Jinsong ay sinabi ni Professor Jiang Gun na ayon kay Confucius ang mga mabubuting tao ay mapagbigay ngunit hindi nagsasayang. Kapag pumili ka ng isang partikular na trabaho at ito'y pagpursigihan ng husto, sino pa raw ba ang makakapagreklamo? Kapag hinangad ng isang individual ang kabutihan at nakamtan ito, ganiyon ay hindi matatawag na kasakiman, huminto ang propesor ng mapansing wala sa kanya ang atensyon ng Grand Prince. Since ito ay hindi nagbibigay ng anumang atensyon sa leksyon, saad niya, so ito raw ba ay mayroong maraming iniisip. Humingi ng tawad si Hyun Ho, siya raw kasi ay tinamaan ng kuryosidad patungkol sa usok na nandoon. Usok, patanong na saad naman ng propesor sabay lingon, o sa tingin niya raw ang usok na iyon ay nagmumula sa household ni Kim Gam, kung saan sila ay nagsusunog ng mga damit. Nagtanong si Hyun Ho kung ito ba ay dinapuan na ng smallpox noon, hindi agad namang tugon ng propesor, hindi pa, napako ang tingin sa direksyon na pinagmumulan ng usok. Sinabi ni Hyun Ho na kung ganun ito raw ay dapat na maging maingat din. Indeed, tugon naman ng propesor, since ang smallpox ay isang sakit na hindi dapat basta-bastahin, sabay dagdag na ang rason kung bakit tinatawag nilang mama o master ang smallpox ay dahil sa ito ay kasing lakas ng royalty. Nagtanong si Hyun Ho kung ito ba ay naniniwala sa kasabihang iyon, ang ibig niya rong sabihin yung patungkol sa pagrespeto sa mga gods upang makasurvive mula sa smallpox. No way, tugon ng propesor. Idinagdag ni Hyun Ho na what if mayroon siyang alam na paraan kung papaano mapipigilan o maiiwasan ang smallpox. Ang sinabing ito ni Hyun Ho ay ikinabigla ng propesor. Well, talagang mayroong ilang paraan upang mapigilan ang smallpox o variola sa kasagsagan ng panahon ni King Yon Sangon. Sa India at China ay mayroon ng ilang umiiral na paraan, kagaya na lang ng pagsuot sa damit ng individual na na-contract ng smallpox o kaya naman pag-inject ng nana. Ang mga paraang ito ay umiiral na late 10th century pa. Subalit ang mga paraang iyon ay higit na mas mapanganib kumpara sa paggamit sa nana ng baka. Ang problema lang walang anumang alam ang mga tao ng Joseon patungkol sa paraang ito. Ang pagbabakuna ay naimbento late 18th century na.
Ito ay na-introduce sa Joseon early 19th century at kung magbabasi sa panahong ito, iyon ay mangyayari 300 taon sa hinaharap. Lumipat ang eksena sa isang partikular na lokasyon sambit ni Hyunho Hymanseo, nagtanong kung ano ang lugar na ito. Ang Hymanseo ay isang gusali na dedicated para sa mga gamot at paggamot sa mga tao, isang medical institution, itinuturing na medical authority ng Joseon Dynasty. Sa loob ay namangha si Hyunho sa bilang ng mga libro, mukhang ang lahat daw ng mga medical text ng Joseon ay narito, gayunpaman mukhang wala rong tao rito. Sinabi ng isang batang babae na ang lahat ay tumungo upang asikasuhin ang mga pasyente na mayroong smallpox, sabay tanong kung ano ang nagdala sa mga ito rito. Hey buddy, saad naman ni Hyunho nagpakilala bilang Grand Prince Jinsong, sabay tanong kung ano ang pangalan nito. Nagpos saglit ang batang babae, nagpakilala bilang Jang Jium, isang medical student. Napasabi ang propesor na ang isiping ang ganito pa kabata isa ng medical student, napatanong kung ito ba yung prodigy mula sa Hymanseo na naririnig niya. Ang totoo niyan ang batang babae na ito ay hindi lamang isang medical student, isa ring medical scholar. Jang Jium, sambit naman ni Hyunho sa kanyang pagkabigla, ito raw ba ay si De Jang Jium? Siya nga pala, si De Jang Jium ay ang kauna-unahang babaeng royal physician sa kasaysayan ng Korea at mayroon ding TV series patungkol sa kanya. Shish, lapit ni Hyunho sabay hawak sa kamay, so ito raw pala ang napakatanyag na si De Jang Jium, napaha ang batang babae. Agad na pumiglas, nagsabing ang pangalan niya ay So Jang Jium, hindi De Jang Jium. Idinagdag na ang sinasabi nitong De Jang Jium ay ang kanyang babaeng kapatid, at iyon ay kasalukuyang nasa kusina. So saad ni Hyunho, so ito raw pala yung isang Jang Jium, yung So Jang Jium, still ito pa rin daw ay napakatanyag. Sinabi ng batang babae na tumigil na ito sa pagbigkas sa kanyang pangalan, dahil hindi niya gusto kung gaano ka-common ang pangalan na mayroon siya. Sinabi ni Professor Jang Gun na ayon dito ang lahat ay abala dahil sa smallpox, kaya bakit ito raw ay narito ng mag-isa. Sumagot si Jang Jium na sinasabi ng mga iyon na napakamapanganib para sa kanya na pumunta doon dahil sa siya ay napakabata pa. Idinagdag na siya ay pumasok sa Hymanseo dahil sa gusto niyang makatulong sa mga taong may sakit, gayunpaman ngayon siya ay galit dahil sa wala siyang magawa rito. O sambit ng propesor, habang si Hyunho naman, ay nakaramdam ng pagka-proud sa sinabi ni Jang Jium. Hey Jang Jium, saad niya mayroon daw itong bagay na maaaring maitulong sa kanya, maaari raw ba nitong hanapin para sa kanya yung libro na patungkol sa smallpox? Sumagot si Jang Jium na ang librong iyon ay ang mismong librong binabasa niya ngayon. So saad ni Hyunho pagkatanggap sa libro, so sa daan-daang librong narito iisa lang ang ganito. Oo, tugon naman ni Jang Jium, mayroon lamang iisang libro rito na patungkol sa smallpox at ito na yon. Binuklat ni Hyunho ang libro, tiningnan ang ilang pahina, nagsabing ito ay hindi sapat. Sinabi ni Jang Jium na ito ay isang medical book patungkol sa smallpox at tigdas, sinasabing ito ay isinulat sa ilalim ng command ni King Sehong. Hasambit naman ni Professor Jang Gun habang nakatitig kay Hyunho, pigilan ang smallpox, umano'y kapag talagang nagawa nilang pigilan ang smallpox, tiyak na ang populasyon ng Joseon ay mag-e-skyrocket. Idinagdag na ang pag-angat ng populasyon ay magreresulta ng mas malaking workforce at military, ito ay makakatulong upang mas mapalakas pa ang kanilang bansa. Hay, ang tunog daw ng lahat ng iyon ay tila hanggang panaginip lang, ngunit Prince Jinsong, sinasabi raw ba nitong maaari nitong gawing posible ang panaginip na iyon? Gaya ng inaasahan, saad ni Hyunho, walang nakasulat dito patungkol sa kung papaano pipigilan ang smallpox. Sinabi ni Jang Jium na ilang beses niya nang binasa ang librong ito at talagang walang nakasulat dito patungkol sa kung papaano pipigilan ang smallpox, ay sisambit naman ni Professor Jang Gun sa kanyang isip. Inilapag ni Hyunho ang libro sa mesa, sinabi ni Jang Jium na ang librong ito ay isinulat ng mga scholars ng Ming Dynasty 40 taon na ang nakararaan, umano'y kapag binisita nila ang mismong taong sumulat sa librong ito hindi raw ba't mas makakakuha sila ng mas maraming impormasyon kapag ganoon. That's right, sambit naman ni Hyunho, good thinking. Agad na tiningnan kung sino ang author ng libro at napag-alamang ang pangalan nito ay Lim Wonjun. Kapansin-pansin ang reaksyon ng propesor, nagtanong kung ang tinutukoy ba nito ay si First Courtier Lim, subalit nagtanong lang si Hyunho kung sino iyon.
Hasambit naman ng propesor iyon daw ay, well ang taong iyon daw ay mayroong mataas na posisyon sa korte. Napagtanto ni Hyunho na ang author ng libro ay ang mismong grandpa ni Lim Sung-jae, kung ganun pupuntahan niya raw si Sung-jae upang pakiusapang siya ay i-introduce sa grandpa nito. Ang bagay na ito'y agad namang sinang-ayunan ni Jang Ji-yoon nagpresentang sumama, nakiusap sa Grand Prince na siya ay hayaan o payagan nitong sumama. Ganito ang reaksyon ng dalawa at makalipas lang ang ilang sandali, ay tumungo na sila sa lokasyon. Sila'y pinatuloy ng servant at maya-maya lang, sila ay sinalubong ni Sung-jae nagpaabot ng pagbati sa Grand Prince. Uy Sung-jae, saad naman ni Hyunho, ikinagagalak niya raw itong makita, sabay pakilala sa kanyang dalawang kasamahan. Sila ay nagsimulang humakbang, sinabi ni Sung-jae na sa katunayan ay hinahanap niya ang Grand Prince, isang bagay na ipinagtaka naman ni Hyunho. Oo, dugtong ni Sung-jae sapagkat siya raw kasi ay kasalukuyang pumipili ng mga concubines upang ma-cheer up ang majesty. Sila ay binati ng mga concubine prospects. Idinagdag ni Sung-jae na alam niya ang taste ng hari, gayunpaman, hindi niya alam ang taste ng Grand Prince kung kaya hinahanap niya raw ito. Kapansin-pansin ang reaksyon ng tatlo o may sambit ng isang babae. Umano'y ang mukha ng Grand Prince ay pulang-pula, hahahadagdag naman ng iba pa, ito raw ay napaka-cute. Ahem, ubo ng propesor at ni Jang Ji-yoon. O ganoon ba, sambit naman ni Hyunho. Well, siya raw ay bumisita rito dahil sa siya ay nagtataka kung maaari niya bang ma-meet ang grandpa nito na si Master Lim Won-jun. Hatugon naman ni Sung-jae sa kanyang pagkabigla. Well, sa tingin niya raw ay hindi niya kaya o maaaring gawin iyon kahit na ang Grand Prince pa mismo ang nag-request. Napatanong si Hyunho kung bakit. Well, tugon naman ni Sung-jae, iyon daw ay dahil sa ang kanyang grandpa ay 3 taon nang patay. O may sambit ni Hyunho, kung ganun naway iyon ay pumahinga sa kapayapaan, sinabi ng propesor na hindi niya alam, habang si Jang Ji-yoon naman ay hindi umimik. Idinagdag ni Sung-jae na gayunpaman sa tingin niya raw nasa posisyon ng kanyang ama ang lahat ng librong naisulat ng kanyang grandpa, at mula nga doon ay tumungo na ang tatlo sa residence ni Mr. Lim Sahong. Kung ganun, Your Highness, saad ng propesor, siya raw ay mauuna na siya namang ipinagtaka ni Hyunho, nagtanong kung hindi ba ito sasama sa kanila sa loob. Agad na bumaling ang propesor, nagsabing si Lim Sahong at Lim Sung-jae ay kilala bilang pinaka-treacherous at mapandurog na mga subject, at sa tingin niya mukhang alam niya na ang dahilan kung bakit sa araw na ito. O sambit naman ni Hyunho sa kanyang isip, so iyon daw ba ay dahil, idinugtong ni Professor Jang Gun na magkita na lang sila bukas. Thus siya nga ay nauna nang umalis, habang ang dalawa naman ay pumasok na sa loob ng residence. Nagtanong si Jang Ji-yoon sa Grand Prince kung sa tingin ba nito ligtas pa rin na nakapreserve ang mga tekstong isinulat ng First Courtier. After all, ang mga ito ay naisulat 40 taon na ang nakararaan. Sumagot si Hyunho na hindi niya masasabing ganoon, nga gayunpaman, kailangan nilang makuha ang lahat ng mga impormasyong maaari nilang makuha sa ngayon. Idinagdag sa kanyang isip na kahit pa alam niya ang patungkol sa pagbabakuna, hindi siya maaaring magsimulang mag-eksperimento sa mga tao rito nang walang ipinapakitang medical evidence. Ipinaalam ng servant sa kanyang master ang patungkol sa presensya ng Grand Prince, at ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa loob ng isang silid. Dito ay humingi ng tawad si Hyunho sa kanyang biglaang pagbisita. Sumagot si Mr. Lim na iyon ay walang anumang problema, at salamat daw sa pagbisita sa sirasirang lugar na ito. So saad ni Mr. Lim, makalipas ang ilang sandali sa Grand Prince, so kailangan nito ang research na ginamit ng kanyang ama para sa libro no na patungkol sa smallpox. Oo, tugon ni Hyunho. Idinagdag na sa ngayon ay hindi maayos ang kalagayan ng Majesty matapos nung mapag-alaman ang patungkol sa pagdapo ng smallpox kay Grand Prince Chang Yeong, kung kaya gusto niya rong makatulong at upang magawa iyon, kailangan niya ang research ni Mr. Lim Won-jun. Natahimik saglit si Mr. Lim, napatiklop ng kamao, nagsabing ang kanyang ama ay, umano'y ang kanyang ama ay isang individual na great enough upang marekomenda ng ilang beses sa posisyon na state councilor. Gayunpaman, dahil sa siya na anak nun ay inatake politically, siya ay ang siyang nagsilbing harang sa landas ng kanyang ama. Ngayon, saan ka pa raw ba makakahanap ng anak na kasing lala niya? Ang dalaway nagpaabot ng simpatsya. Sinabi ni Hyunho na wag itong mag-alala, dahil gagawin niya ang kanyang best upang ma-redeem ang karangalan ng ama nito.
Makalipas ang ilang sandali ay namangha sa Jang Ji-yoon, lumalabas na sila pala ay dinala ni Mr. Lim sa secret library ng Lim family. Sinabi ni Mr. Lim na ang lahat ng librong nasa estanteng ito ay mga medical logs ng kanyang ama. Sambit naman ni Jang Ji-yoon ang lahat ng ito. Idinagdag ni Mr. Lim na aalis muna siya upang maghanda ng tsaa, pakiusap take lang daw ng mga ito ang kanilang oras dito. Nagpasalamat si Hyunho at pagkaalis ni Mr. Lim, ay sinabi niya kay Jang Ji-yoon na magsisimula na siya sa pagbabasa. Kumuha ng 2 libro at makalipas ang ilan pang mga sandali, nagsimulat ng alahati na si Jang Ji-yoon sa kanyang binabasa. Mapapansing sila rin ay nabigyan na ng tsaa. Kumuha ng isa pang libro si Jang Ji-yoon at mula doon, ang gabi ay hindi mapigilan sa paglalim. Nag-inat si Hyunho na patingin sa ngayoy nakatulog ng si Jang Ji-yoon. Tumayo, lumabas, bumalik, dala ang kumot, kinumutan si Jang Ji-yoon at nagpatuloy sa kanyang pagbabasa. Mula doon nang hindi namamalayay sumikat na ang haring araw, si Hyunho ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pagbabasa. Nagising si Jang Ji-yoon at nabigla nang makitang hindi pa rin tumitigil sa pagbabasa ang Grand Prince. Ito'y mariin niyang pinagmamasdan, nakaramdam ng paghanga, naudlot nang siya ay mapansin ng Grand Prince. Hasaad ni Hyunho, so ito raw pala ay nagising na. Humingi ng tawad si Jang Ji-yoon, hindi niya raw namalayang siya pala ay nakatulog. Sinabi ni Hyunho na iyon ay ayos lang, iyon ay natural lang sapagkat ito ay napagod. Isa pa, kakatapos niya lang din dong magbasa, sabay buntong hininga. Agad na nagtanong si Jang Ji-yoon kung may nahanap ba itong paraan patungkol sa pagpigil sa smallpox. Umiling-iling si Hyunho, sabay sabing nabasa niya na ang lahat ng mga librong narito maliban sa isang ito na nakasulat sa mga titik at katagang tila ba nagmula sa mundo ng pantasya. O ito ba, saad naman ni Jang Ji-yoon, ito raw ay Sanskrit, ito ay nagmula sa kanluran. Nagtanong si Hyunho kung kaya ba nitong basahin ang librong ito. Sumagot si Jang Ji-yoon na hindi, ngunit perhaps ito raw ay kayang basahin ng isa sa mga monks. Mula doon ay tumungo sila sa kinaroroonan ni Mr. Lim. So saad nito sa Grand Prince, so gusto nitong hiramin ang librong ito. Oo, tugon naman ni Hyunho, dahil umano'y maaaring ang librong ito ay naglalaman ng kaalaman patungkol sa kung papaano pipigilan ang smallpox. Hasambit naman ni Mr. Lim, pigilan ang smallpox. Napatanong kung talaga bang iyon ay posible. Sumabat si Jang Ji-yoon na sa tingin niya raw talagang maaaring mapigilan ang smallpox. Idinagdag na ang smallpox ay kilala rin bilang 100 years pox dahil umano'y sinasabing ikaw ay maaari lang dapuan nito ng at least isang beses sa buong buhay mo. Gayunpaman, yung mga butchers na kumakatay ng mga baka o kaya naman mga farmers na nanggagatas ng mga baka, madalas ang mga iyon ay hindi na infect ng smallpox. Nabigla si Mr. Lim sa kanyang narinig. Tinanong si Jang Ji-yoon kung papaano nito nalaman ang patungkol sa bagay na ito. Sumagot si Jang Ji-yoon na dahil sa ang kanyang ama ay isang butcher. Si Jang Ji-yoon ay nagpatuloy sa pagkwento, at mula doon ay lumipat ang eksena sa residence ng Grand Prince kung saan makikitang umuwi na si Hyunho humihikab. Agad na sumalubong si Yeol, humingi ng tawad si Hyunho sa pagpapalipas ng gabi sa labas nang hindi ito ini-inform. Nagtanong si Yeol kung ni ito ba ay nakatulog. Ito raw ay mukhang pagod na pagod. Nope, tugon naman ni Hyunho, siya raw ay gising buong gabi. Iniabot ang libro. Nagtanong kung sa tingin ba nito mayroong monk doon sa Wangkaksa na kayang basahin ang librong ito. Nagtanong si Yeol kung ano ito. Well, tugon naman ni Hyunho, maaaring ito raw ay naglalaman ng paraan kung papaano mapipigilan ang smallpox at dadagdag pa sana, subalit siya'y bigla na lang bumagsak isang bagay na ipinag-alala ni Yeol. Lumalabas na tuluyan ng bumigay sa puyat si Hyunho, hindi na mapigilan ang sariling makatulog. Tinawag ni Yeol si Joksan. Sa puntong ito ay napanaginipan ni Hyunho ang isang partikular na eksena mula sa kanyang nakaraan, isang tagpong nangyari sa loob ng isang ospital, kung saan humihingi ng tawad ang kanyang ina sapagkat hindi ito makakapunta sa kanyang graduation dahil sa karamdamang iniinda niya. Sinabi ni Hyunho na iyon ay ayos lang, iyon naman ay high school graduation lang. Idinagdag na sa kanalang ito pumunta pagka-graduate niya ng kolehiyo. Sila raw ay maaaring magpakuha ng litrato ng magkasama, kumain ng noodles at iba pa. Nagbitaw ng pangako ang kanyang ina. Mom, sambit ni Hyunho kasabay ng pagtagas ng kanyang mga luha, wag daw itong mamamatay. Darling, sambit ni Yeol at kinumutan ang kanyang asawa.
Kinabukasan ay tumungo si Hyunho at Joksan sa merkado habang naglalakad ay sinabi ni Joksan sa kanyang master na kung gusto nitong kumain ng karne maaari naman sana nitong sabihin na lang sa kanya hindi na kailangang tumungo pa ito rito, gayunpaman sinabi lang ni Hyunho na siya ay tumungo rito dahil mayroon siyang bagay na kailangang asikasuhin kaya magstay put na lang daw ito. Ilang sandali pa ay narating nila ang isang partikular na meat shop o butchery, sinabi ni Hyunho na mukhang ito na yon. Sa mismong shop ay kasalukuyang tinatadtad ng butcher ang isang partikular na karne. Lapit ni Hyunho nagtanong kung maaari ba siyang magtanong, o nonchalant na tugon naman ng butcher ang mga ito raw ba ay narito upang bumili ng karne. Si Joksan ay pumalag sumigaw na ang pangahas naman daw ng isang hamak lang na common butcher na magsalita sa ganoong paraan kilala daw ba nito kung sino ang taong ito na kasama niya, umano'y ang taong ito ay si Grand Prince Jinsong. Nagulantang ang butcher sa kanyang narinig, my goodness sambit niya. Hoy sambit ni Hyunho kay Joksan nagtanong kung sino ang tinatawag nitong common maging ito raw naman ay isa lang ding servant. Common tugon ni Joksan maaaring sila raw ay nasa parehong class ng taong ito subalit, ang pagiging servant ng isang Grand Prince ay ibang-iba kung ikukumpara sa isang butcher. Agad na yumukod ang shop owner nagsabing ang subject na ito ay hindi nagawang makilala ang Grand Prince, siya raw ay nakagawa ng matinding kasalanan. Sinabi ni Hyunho na iyon ay balewala ito raw ay maaari nang tumayo ngayon o tugon naman ng shop owner not at all, dahil papaano naman daw ba magiging balewala na ang isang hamak lamang na mababang uring tulad niya ay mangangahas na, subalit na udlot ang sasabihin niya pa sana nang biglang sinabi ng Grand Prince na ito ay ang ama ni Jang Ji-yoon hindi raw ba. Isang bagay na agad namang kinumpirma ng shop owner, naging tuta ng sinabi ng Grand Prince na tumungo ito sa kanya. Sinabi ni Hyunho na siya ay nakatanggap ng tulong mula kay Jang Ji-yoon ay si saad naman ni Mr. Jang so ito raw pala ay tinulungan ng kanyang anak. Idinagdag ni Hyunho na ang dahilan ng kanyang pagpunta rito ay dahil sa mayroon siyang ilang bagay na nais itanong, of course tugon ni Mr. Jang maaari raw itong magtanong ng kahit na ano. Nagtanong si Hyunho kung ang mga baka ba ay dinadapuan din ng smallpox tugon ni Mr. Jang ang ibig daw ba nitong sabihin ay cowpox, oo umano'y maging ang mga baka ay nae-infect din. Nagtanong si Hyunho kung ito ba ay na-contract na noon ng smallpox hindi tugon naman ni Mr. Jang, umano'y dahil sa ang mga butcher ay hindi dinadapuan ng smallpox. Kasabat naman ni Joksan nagsabing since ang mga butcher ay mas mababa pa sa mga baka, natural lang na ang mga ito ay iniiwasan maging ng smallpox. Ang sinabing ito ni Joksan ay hindi ikinatuwa ni Hyunho sa paangil na paraan ay nagsabing tumigil na ito, sabay tadyak at sigaw na tumigil na ito sa panggugulo sa kanila at maglaro na lang banda roon. Kung ganun baling ni Hyunho kay Mr. Jang kung ganun may narinig daw ba itong baka na dinapuan ng smallpox kailan lang, napaisip saglit si Mr. Jang. Oo tama saad niya naalala niya na raw ngayon, umano'y naalala niyang mayroong nangyaring cowpox outbreak sa Jeomseogri sa labas lang ng Dongdaemun, kaya kumatay siya doon ng ilang baka. Kung ganun tanong ni Hyunho kung ganoon ano ang ginagawa nito sa mga bakang nakatay nito, tugon naman ni Mr. Jang minsan ang mga iyon daw ay ibinibenta nila ng mura gayunpaman ang mga tao ay takot na bumili. Kung kaya ang mga natitira ay kinakain na lang nila, kahit na ano pa man ay hindi na mahalaga hanggat mabuhay lang sila. Kung ganun saad ni Hyunho kung ganun salamat daw sa pagsabi nito sa kanya iyon ay sa Jeomseogri hindi raw ba? Oo tugon ni Mr. Jang sabay tanong kung mayroon ba itong balak na pumunta doon. Mula doon ay nagpaalam na si Hyunho nagsabing siya'y bibisita na lang muli kasama si Jang Ji-yoon, ganito ang reaksyon ni Mr. Jang. Lumipat ang eksena sa Jeomseogri na pabuntong hininga ang isang magsasaka habang tinitingnan ang kanyang alagang baka, napatanong sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya rito. Umano'y ang bakang ito na inutang niya lang mula sa isang private household ay dinapuan ng smallpox, nagtanong ang kanyang asawa kung bakit ito umutang ng baka sa mga assholes na iyon in the first place. Hatugon ng magsasaka kung hindi ganoon ang gagawin niya ano naman daw ba ang gagamitin nilang pang-araro. Sinabi ng ginang na kapagka hindi nila nabayaran ang bakang ito tiyak na sila ay gagawing servants ng mga iyon, mapag-aalamang ang mga ito pala ay ang mga magulang ni Gaetong.
Idinagdag ng ginang sa kanyang asawa na gumawa ito ng paraan binabalak daw ba nitong gawing alipin din ang kanilang kaawa-awang gatong, subalit sinabi lang ni Manong na tumahimik na lang ito dahil naman daw ba ang gusto nitong gawin niya wala na nga siyang ibang maisip na paraan. Ang ginang ay nakaramdam ng pagkabahala habang si Gatong naman, ay may napansing dumating. Watermelon bro sigaw niya tugon naman ni Hyunho so ito raw pala ang bahay nito, ang mismong bahay na mayroong infected na baka. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay humakbang na pauwi ang dala ang mismong infected na baka. Sinabi ni Joksan na alam niyang wala siya sa lugar upang sabihin ang bagay na ito gayunpaman, nagtanong si Hyunho kung ano ang gusto nitong sabihin. Nagtanong si Joksan kung bakit bumili ito ng isang bakang mayroong sakit, at ni ito'y binili pa nito sa buong presyo. Sumagot si Hyunho na ang mga iyon ay nasa mahigpit na sitwasyon at hindi mo raw alam kung ano ang gagawin ng tunay na nagmamay-ari ng bakang ito sa mga iyon. Isa pa nasasabi lang nito ang bagay na ito dahil sa hindi nito alam ang tunay na value ng bakang ito raw ay isang treasure isang bagay naman na ipinagtaka ni Joksan. Oo saad ni Hyunho ito raw ay isang treasure na magliligtas ng maraming buhay dito sa Joseon. Pagdating nila sa kanilang residence ay napatanong si Yeol sa kanyang asawa kung bakit ito bumili ng baka, sumagot si Hyunho na mayroon siyang paggagamitan dito. Oo tama dagdag pa ni Hyunho na gawa na raw ba nito yung bagay na ipinapagawa niya, oo tugon ni Yeol. Sa loob ng study room ay iniabot ni Yeol sa Grand Prince yung libro, nagsabing ang head monk mismo ng Wangkaksa ang nag-translate dito. Ito ay agad na tiningnan ni Hyunho tumayo si Yeol darling siya raw ay maghahanda lang ng hapunan, salamat tugon ni Hyunho subalit gawin lang daw nitong light. Sa labas ay napasabi si Yeol sa kanyang isip na magmula nung tumungo sa palasyo ang kanyang asawa nung araw na iyon mayroon ng kung anong nagbago rito, ito rin ay madalas nang lumalabas raw ba kaya ang dahilan. Sambit naman ni John Gum sa gate pinalinaw kung sino ang bibisitahin nito, napalingon si Yeol. Tinanong ni Yeol si John Gum kung sino ito mislingon naman ni John Gum umano'y ang batang ito ay paulit-ulit na sinasabing kailangan niyang pumasok upang makita ang Grand Prince, sinabi ni Yeol na kung ganun papasukin niya ito. Hasambit naman ni Jang Jium habang nakatitig kay Yeol kung ito raw ay tinatawag na Miss malamang ito raw ay ang asawa ng Grand Prince, inutusan ni Yeol si John Gum na gabayan ang batang ito dahil kailangan niya pang tumungo sa kusina. Pagtalikod ni Yeol ay napasabi si Jang Jium sa kanyang isip na ito ay napakaganda, sinabi ni John Gum na sumunod ito sa kanya. Ilang sandali pa nang malapit nang makarating sa kusina si Yeol ay may bigla siyang napagtanto na patanong sa kanyang sarili kung ipaghahanda niya rin ba ng pagkain yung bisitang kakarating lang, siya ay nakapagdesisyong bumalik upang magtanong sa kanyang asawa. Sa labas ng study room ay narinig niya ang boses ng Grand Prince Jang Jium sambit nito salamat daw sa pagpunta nito rito, ngayon ito raw ay lumapit sa kanya. Bilis-bilis dagdag pa ni Hyunho kalasin niya na raw ito, isang bagay na agad namang sinunod ni Jang Jium. Sinabi ni Jang Jium na kapag nahuli siya tiyak na siya raw ay palalayasin sa Haimanseo, ngunit sinabi lang ni Hyunho na iyon ay ayos lang isa pa hindi raw ba't sinabi niya na ritong ang bagay na ito ay kanilang little secret. Ngunit tugon naman ni Jang Jium ngunit talaga raw bang iyon ay ayos lang, saad ni Hyunho sige pa kaunti pa raw, ganito ang reaksyon ni Yeol sa kanyang mga narinig. Thus dali-dali niyang binuksan ang bintana sa pasigaw na paraan ay nagtanong kung what the hell ang ginagawa ng mga ito, isang bagay na ipinagtaka naman ng dalawa. Hasambit ni Yeol nang makita kung ano ang talagang nangyayari nagtanong kung ano ang bagay na ito, agad na isinarado ni Jang Jium ang box at ang tatlo'y nasadlak sa awkward na sitwasyon. Ilang sandali pa sa loob ay nakaramdam ng guilt si Yeol sinabi sa kanyang asawa na una siya ay bigla na lang nitong inutusang ipa-translate ang Sanskrit book and then ito ay nag-uwi ng baka at sa pagkakataong ito ay inutusan nito ang isang bata upang magdala ng karayom so ang lahat daw pala ng iyon ay upang makahanap ng paraan kung papaano mapipigilan ang smallpox. Oo dear ganoon nga tugon ni Hyunho. Inihampas ni Yeol ang kanyang noo sa mesa grabe ito raw ay nakakahiya ni siya raw ay walang kahit na anong alam tapos iniisip niya pang, darling sambit naman ni Hyunho sa kanyang pagkabigla napatanong kung ni ano ba ang iniisip nito.
Dear dagdag niya pa ito raw ba ay ayos lang oo tugon naman ni Yol siya raw ay ayos lang sadyang siya ay nakakaramdam lang ng pagkahiya, napapigil ng tawa si Jang Jium. Anyway saad ni Yol sa Grand Prince talaga raw bang maaaring mapigilan ang smallpox, habang tinatitigan si Yol ay napasabi si Jang Jium sa kanyang isip na siya ay nagkamali. Sinabi ni Hyunho na ayon dito sa libro nagawang mapigilan ng mga taga-kanlurang rehiyon ang smallpox sa pamamagitan ng paggamit sa damit o nana ng mga individual na na-infect o na-contract ng smallpox. Tinanong niya si Yol kung ito ba ay naniniwalang ang mga multo ay ang siyang nagkakalat sa smallpox. Bakit tugon naman ni Yol bakit hindi raw ba ganoon? Sumabat si Jang Jium na ang pagsisi sa multo sa isang bagay dahil lang sa ito ay hindi mapatunayan ng science ay isang foolish act. Ngayon dagdag ng Grand Prince sa kanyang asawa ngayon sabihin na raw nila na talagang ang mga multo ay ang siyang nagpapakalat ng sakit, dahilan upang sila ay tumawag ng mga exorcist upang sugpuin ang mga ito. Idinagdag na sinasabing yung mga exorcist na mayroong kakayahang magpalayas ng mga multo ay hindi kayang eposes ng mga random lang na mga espiritu hindi raw ba? Oo tama yon tugon naman ni Yol. Kung ganun saad ni Hyunho kung ganun bakit daw ba kaya ganun? Sumagot si Yol na iyon ay dahil sa sinasabing ang mga exorcist ay pinagpala ng isang makapangyarihang Diyos, dahilan upang ang mga ito ay hindi kayang eposes ng mga mahihina lang na mga espiritu. Yup tugon ni Hyunho tama ganoon nga, at ang binabalak niya rong gawin sa ngayon ay katulad sa blessing na iyon. Ang bagay na ito'y ipinagtaka ni Yol niliwanag ni Hyunho na bibigyan niya ng blessing yung mga taong hindi pa na-infect, isang blessing na mas makapangyarihan pa kaysa sa mga multo na nagkakalat ng smallpox. Ano sambit ng dalawa isang blessing na mas makapangyarihan pa sa mga multo, idinagdag ni Hyunho na ang bagay na ito ay tatawagan niyang vaccine. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang shed kung saan naruroon yung infected na baka at dito, ay iniilawan ni Yol ang dalawa na kasalukuyang tinitiris ang pimple ng baka at kinukuha ang nana gamit yung karayom na dinala ni Jang Jium kanina. Good saad ni Hyunho kay Jang Jium siguraduhin daw nitong hindi malalagyan ng nana ang kanyang kamay, nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Ilang sandali pa ay nakaipon na sila ng tamang volume ng nana na pabuntong hininga si Jang Jium, habang si Yol naman ay naalala sa nana yung niluto niya kanina. Sa sumunod na araw ay makikitang dala-dala na ni Jang Jium yung mismong nanang nagmula sa baka at kapansin-pansing tinipon ng Grand Prince ang lahat ng kanyang mga servant. So saad ni Joksan sa kanyang master so sinasabi raw ba nitong ang bagay na ito ay isang gamot upang pigilan o mapigilan ang smallpox, tama ganoon nga tugon ni Hyunho. Sinabi ni Joksan na ito ay nakikipagbuno sa infected na baka sa shed kagabi ang bagay na ito ay wala namang kaugnayan doon hindi raw ba, sumagot si Hyunho na mayroon. Agad na bumaling si Joksan sa ibang mga servant nagsimulang magbulungan, inilabas ni Hyunho yung libro. Nagsabing ang librong ito ay nagmula sa kanlurang rehiyon at umano'y ayon dito, maaari mong mapigilan ang smallpox sa pamamagitan ng pag-inject sa iyong sarili ng nana mula sa infected na baka. Siya nga pala ang sinabing ito ni Hyunho ay hindi totoo, walang ganoong nakasulat sa libro. Ganito ang reaksyon ni Jang Jium sa kanyang narinig, gayunpaman siya'y sininyasan ni Hyunho na tumahimik. O ganoon ba tugon naman ni Joksan sabay buklat sa libro kung ganon saan banda mababasa rito ang bagay na iyon, syempre saad ni Hyunho syempre iyon daw ay totoo maaari nitong basahin mismo kung ayaw nitong maniwala sa kanya at siya nga raw pala, ang ginagawa nitong paghawak sa libro ay baligtad. So saad ni Joksan so sinasabi raw ba nito sa kanya na ang God na mayroong kakayahang sugpuin ang mga smallpox ghost ay nasa loob ng box na ito, ubo naman ni Hyunho umano'y ang brat na ito ay masyadong matabil, nagsabing ang vaccine ay isang upset. Ngunit still giit ni Joksan papaano raw nangyaring maaaring maglagay ng nana ng isang baka sa katawan ng isang tao, isang bagay na sinang-ayunan naman ng ibang mga servants talagang iyon daw ay mukhang hindi komportable. Hey sigaw ni Hyunho kay Joksan nagtanong kung hindi ba nito alam na ang mga baka ay itinuturing na gods ng mga taga-kanlurang rehiyon, hatugon ni Joksan siya nga raw ay nahihirapan ng pagsilbihan ito tapos ngayon ini-expect pa nitong etrato niya bilang god ang isang baka, oo ganoon nga tugon naman ni Hyunho umano'y kagaya na lang kung papaano itinuturing na gods ng mga taga-Joseon ang mga tigre.
Well, saad ni Joksan iyon daw ay dahil sa ang mga tigre ay nakakatakot na mga nilalang, ang mga iyon ay kumakain ng mga tao, na nagdulot naman upang eklip ni Hyunho ang kanyang leeg sa bipectos sa tagiliran. Hey Joksan, saad niya, napapansin niya rong siya ay madalas na nitong sinasagot-sagot, ano siya raw ba ay naging napakalambot kailan lang, hindi tugon naman ni Joksan, hindi raw ganoon iyon. Binitawan ni Hyunho si Joksan, nagsabing lumalabas na mukhang wala sa mga ito ang naniniwala sa kanya, kung ganun siya ay ang siyang unang magpapabakuna, na alarma si Yeol at Jang Jium. Umupo si Hyunho, bahagyang ibinaba ang damit, in-expose ang kanyang upper arm, nagsabing gaya ng alam na ng mga ito siya ay hindi pa na-infect ng smallpox kailanman, pinakiusapan si Jang Jium na siyang magbakuna sa kanya na agad namang sumang-ayon. Binuksan ni Jang Jium ang box, kinuha ang karayom, itinoon sa nana. Ngayon, saad ni Hyunho, ngayon ay itusok daw nito ang karayom ng ilang beses sa kanyang braso, isang bagay na agad namang isinagawa ni Jang Jium. Ganito ang reaksyon ng lahat. Ilang sandali pa ay tumayo na si Hyunho, yun saad niya, ganoon lang, napakadali lang, hindi raw ba? Idinagdag na sa susunod na ilang araw ang area na ito na tinusok ng karayom ay mamamaga at magkakaroon ng nana, katulad ng sa smallpox. Kapag ka ito ay gumaling, ito ay mag-iiwan ng marka na katulad sa footprint ng isang oso, at kapag ka nangyari na ang bagay na iyon, iyon ay nangangahulugan lang na ang iyong katawan ay nakatanggap na ng blessing. Idinagdag na ang mga multo na nagkakalat ng smallpox ay kinatatakutan ang god na ito, na magreresulta upang ang mga smallpox ghost na iyon ay hindi na mangangahas pa na pumasok sa katawan na nagtataglay ng ganoong marka. Darling, sambit naman ni Yeol, pakiusap siya raw ay hayaan nitong mag-take din ng vaccine. Sinabi ni Jang Jium na kung ganun hubarin nito ang kanyang damit, subalit ito'y agad na tinanggihan ni Yeol, nagsabing ang gusto niya ang kanyang asawa mismo ang magbakuna sa kanya. Ang bagay na ito'y hindi ikinatuwa ni Jang Jium, ngunit darling, saad ni Hyunho, maaaring si Jang Jium daw ay isa pa lamang student, ngunit still, ito pa rin ay maituturing na doktor na nagmula sa Hymanseo. Sumagot si Yeol na maaaring ganoon nga, gayunpaman, mas pinagkakatiwalaan niya pa rin ito. Ang dalaway nagsikotitap, isang bagay naman na ikinainis ni Jang Jium, kadalasang reaksyon ng mga single kapag ka nakakakita ng mga sweet na couple. Mula doon ay tumungo na sila sa loob, at dito ay hinubad na ni Yeol ang kanyang damit. Sinabi ni Hyunho na ito ay medyo masakit, gayunpaman pakiusap tiisin daw nito. Sumagot si Yeol na iyon ay ayos lang hanggat ito ay nagmumula lang dito. Kung ganun, saad ni Hyunho, kung ganun sila raw ay magsimula na, sabay tutok at diin sa karayom na pahalanghing si Yeol. Patawad, saad ni Hyunho, nagtanong kung ito ba ay masakit. Sumagot si Yeol na ayos lang, pakiusap ito raw ay magpatuloy. Sinabi ni Hyunho na kapag ka masakit sabihin lang nito sa kanya. Kapansin-pansin ang magkaibang reaksyon ni Jeongum at Jang Jium. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga si Hyunho. Well, sa tingin niya raw ito ay sapat na. Dear, salamat daw sa pagtiis nito sa sakit. Nang walang ano-ano'y tumayo si Jang Jium, sumigaw na siya ang susunod, isang bagay na nagpabigla kay Miss Gablayan at Jeongum, sabay na napalingon ang mag-asawa. Thus sa sumunod na slide ay binakunahan na nga ni Hyunho si Jang Jium, tiniis ang sakit, at nang matapos ay sabay na napabuntong hininga ang dalawa. Nagsuot na ng damit si Jang Jium, inilapat ni Hyunho ang kanyang kaliwang kamay sa ulo, tinapik-tapik, nagsabing mukhang ang kanilang Jang Jium daw pala ay napakahusay pagdating sa pagtiis ng sakit. Sumagot si Jang Jium na ang ganoong bagay ay hindi makapagbibigay sa kanya ng kahit na kaunting sakit, at isa pa siya pa rin daw ay isang doktor. May tugon naman ni Hyunho, ang kanilang Jang Jium ay talagang napakatalino. Tumayo si Jang Jium sabay baling kay Yeol at bigay ng ganitong tingin, isang bagay na ipinagtaka ni Yeol. Master, tawag naman ni Joksan, umano'y ito ay hinahanap ng mga taong nagmula sa Royal Secretariat. Agad na lumabas si Hyunho. Nagtanong kung ano ang nagdala sa mga Royal Secretaries dito. Sumagot ang isang opisyal na gustong makasamang kumain ng Majesty ang Grand Prince, kung kaya ito raw ay ipinapatawag ng Majesty sa palasyo. Ganoon ba, tugon ni Hyunho, kung ganun siya raw ay tutungo doon. Hey Jang Jium, lingon niya, siya raw ay tutungo sa palasyo upang i-meet ang Majesty. Ano, gusto raw ba nitong idaan niya na lang ito sa kanila? Sounds good, tugon ni Jang Jium.
Dear saad naman ni Hyunho kay Yeol siya raw ay tutungo sa palasyo siya ay maghahapunan doon kasama ang hari, kaya kumain na lang daw ito rito't siya'y wag nang hintayin pa. Okay tugon naman ni Yeol kung ganun pakiusap mag-iingat daw ito. Tara na Jang Jium saad ni Hyunho na agad namang tumalima lumingon kay Yeol sabay ngisi, dahil sambit ni Jeongum sa patanong na tono. Mula doon ay lumipat ang eksena sa quarters ng hari kung saan ipinaalam ng servant sa hari ang pagdating ni Grand Prince Jinsong. Your Majesty bungad ni Hyunho ikinagagalak niya raw itong makita, subalit sinabi lang ni King Yon Sangon na tama na ang pagbaw at maupo rito malapit sa kanya. Paglapit ng Grand Prince ay nabigla ang hari sa kanyang napansin, napatanong kung ano ang nangyari sa pagmumukha nito. Pagtataka ni Hyunho habang napao naman si King Yon Sangon, mayroong napagtanto. Napatanong kung ano itong nagawa niya o ito batugon naman ni Hyunho well ito raw ay isang bagay na hindi na nito kailangan pang ipag-alala, dahil ito ay inasikaso na ng mga medics. Napasabi si King Yon Sangon na malamang ito ay napakasakit subalit sumagot si Hyunho na kumpara sa pagkakaroon ni Grand Prince Chang Yeong ng smallpox at sa pag-aalala nito doon, hindi mo raw masasabing masakit ang hamak lamang na ganitong gasgas. Hamtugon ng hari nagtanong kung papaano naman ba ang patungkol sa kanilang ina, sumagot si Hyunho na bibisita na lang siya doon kapag ang sugat na ito ay gumaling-galing na. Idinagdag na malamang sa ngayon napakalungkot na ng kanilang ina dahil sa pagkakasakit ng bata nitong apo, kung kaya hindi na raw kailangang iyon ay dagdagan niya pa. Ay sisambit naman ng hari how thoughtful, umano'y ang ganito ka-thoughtful ay ang siyang nararapat na maging hari. Nagtanong si Hyunho kung ano ang pinagsasasabi nito umano'y no way raw na magagawa niya ang mga bagay na ginagawa nito, idinagdag na higit sa lahat ng nilalang kailangan nitong manatiling malusog sa magpakailanman ng mapamahalaan pat mapangalagaan nito ng mabuti ang kanilang bansa. Indeed saad naman ni King Yon Sangon maaaring siya raw ay isang hari na ni hindi kayang pangalagaan ang kanyang sariling anak ngunit still kailangan niya pa ring manatiling committed hindi raw ba? Of course tugon ni Hyunho at sa mga ganitong panahon, ito ay ang panahon kung kailan ito ay dapat na maging mas determined pa. Yap tugon ng hari umano'y ang makinig rito'y nagbibigay sa kanya ng courage, isang bagay na ikinatuwa ni Hyunho. Ilang sandali pa ay nakahanda na ang pagkain sinabi ng hari na kumain na sila. Idinagdag na ang rason kung bakit niya ito ipinatawag dito, ay dahil sa paparating na gaganaping Yanggloyon. Ay sisaad naman ni Hyunho narinig niya rong ang kanilang buong pamilya ay pupunta doon, ang tinutukoy ni King Yon Sangon na Yanggloyon ay isang festival na idinadaos bilang pagbibigay galang sa mga elders at pag-reinforce sa mga tradisyon. Hindi umimik saglit si King Yon Sangon ibinaba ang kanyang kutsara, isang bagay naman na ipinagtaka ng maid-servant tinanong ang hari kung mayroon bang problema, nagtanong kung mayroon bang problema sa inihandang pagkain. Wala tugon naman ng hari nagsabing sadyang siya lang ay labis na nag-aalala, na ni umabot na sa puntong siya ay hindi na makapagsalita. Ano sambit naman ni Hyunho nagtanong kung mayroon bang bagay na hindi nito maaaring sabihin sa pagitan nilang dalawa, umano'y kung mayroong bagay na nagpapabagabag rito maaari raw nitong sabihin sa kanya. Sa muli ay pansamantalang hindi umimik ang hari. Everyone saad niya sa mga servant ang mga ito raw ay lumabas na muna maliban sa head servant. Thus ang nangyari ganoon na nga ang tanging naiwan lang ay ang head servant, kinuha ng hari ang atensyon ni Hyunho. Nagsabing perhaps maaari raw na ito ay magpadala ng servant na magsisilbing representante nito sa araw na iyon, isang bagay na ikinabigla ni Hyunho iyon daw ay napakabiglaan. Indeed tugon naman ng hari may sasabihin pa sana si Hyunho, subalit sumabat ang head servant na ang gustong sabihin ng Majesty wag itong tumungo sa gaganaping festival. Ngunit bakit baling naman ni Hyunho sa hari subalit, nakiusap ang hari kung maaari bang gawin na lang nito ang bagay na iyon nang hindi na nagtatanong pa sa rason. Ang bagay na ito'y nagpaalarma kay Hyunho ano sambit niya sa kanyang isip hindi raw ba kaya na binabalak ng gawin ng hari ang bagay na iyon sa gaganaping festival. No way dagdag ni Hyunho umano'y ang Gabjusawa ay nakatakdang mangyari sa taon ng asol na daga o Year of the Blue Rat, at ang taong ito ay ang Year of the Black Pig pa lang. Understood saad niya kung ganun sasabihin niya na lang daw na siya ay may sakit sa araw na iyon at mananatili sa loob ng kanyang bahay, good to go naman ng hari at nagpasalamat.
Mula dun makalipas ang ilan pang mga sandali ay lumabas na si Hyunho isinuot ang kanyang sapatos nagsimulang humakbang paalis, nagsabing siya ay nakakain ng maayos. Sa loob naman habang pinagmamasdan ng hari ang pagliligpit ng mga servant ay dinampot ang maskara habang isinusuot ay nagsabing yung mga demonyo na nanghamak sa monarkiya, ang mga kalaban ng kanyang ina, ang araw kung saan at kailan ang kanyang espada ay sasayaw patungo sa mga iyon ay paparating na. Thus sa mismong sandaling iyon ay hindi alam ni Hyunho, na ang kambyo ng kasaysayan ay nagsimula ng umikot ng mas mabilis dahil sa kanya. Sa sumunod na araw ay ipinakita ni Hyunho sa ilang mga servant ang kanyang braso si Tama ang sinabi niya hindi raw ba, how interesting saad ng isang servant talaga rong ang maga ay nasa parte lang na tinusok ng karayom. Sumagot si Hyunho na gaya nga ng sinabi niya na talagang ganoon, sabay angat sa kanyang damit. Hihihidagdag niya umano'y ang markang narito sa kanyang braso ay isang vaccine na mayroong kakayahang takutin ang mga smallpox ghost, napashish ang isang servant. Biglang dumating ang dalawa master bungad ni Joksan umano'y nakakuha na sila ng bagong nana mula sa cowshed, ay situgon naman ni Hyunho kung ganon salamat. Ngayon saad ni Hyunho sa iba pang mga servant ngayon ang lahat ng mga narito na hindi pa nagkaroon ng smallpox ay bumuo ng isang hanay, ano pa tanong na sambit naman ni Joksan sa malakas na boses. Ano saad naman ni Hyunho nagtanong kung anong inaano-ano nito, well tugon naman ni Joksan ang totoo raw kasi, siya ay tumungo sa isang exorcist upang magtanong kung talaga bang mayroong god na mayroong kakayahang magtaboy sa smallpox ghost, ngunit sinabi no na siya ay hindi pa nakakarinig ng ganoong uri ng god. Sa mahinang boses ay sinabi ng isang servant na maging siya ay wala ring narinig, tumango-tango ang isa patanda ng pagsang-ayon. Hay buntong hininga naman ni Hyunho sabay lapat ng kamay sa balikat ni Joksan, nagtanong kung alam ba nito kung ano ang food servant. Sumagot ng hindi si Joksan sabay tanong kung ano iyon, sinabi ni Hyunho na iyon ay isang servant na kumakain sa pagkain ng hari bago ito tuluyang serve sa hari. Ano pa sigaw na tugon naman ni Joksan kumakain ng pagkain ng hari bukod doon ay nauuna pang kumain sa hari, kung ganoon iyon daw ay napaka-great. Ano tugon ni Hyunho iyon ay napaka-great para rito. Well saad naman ni Joksan hindi raw ba't iyon ay nangangahulugan lang na ang mga servant na iyon ay nakakakain ng lahat ng uri ng pagkain 3 beses sa isang araw. Gayunpaman napahango si Joksan nang idinagdag ni Hyunho na ang mga food servant ay kumakain lang ng kaunting parte, upang malaman kung mayroon bang lason o wala ang pagkaing ibibigay sa hari. In-emphasize na maging ang Great King ay hindi pinagkakatiwalaan ang kanyang sariling pagkain dahilan upang ito ay kumuha ng food servant na siyang mauunang sumubok o tumikim. Sa pasigaw na paraan ay idinagdag na sa kabilang banda ito na nakita na ang Grand Prince at ang asawa nito kalakip na ang isang batang scholar ng Hymanseo nakita na nitong sila ay nakahandang i-take ang karayom ngunit still siya na isang Grand Prince ay hindi pa rin ito pinagkakatiwalaan sa halip ay mas pinili pang magtiwala sa isang exorcist. Hindi sambit ni Joksan sa kanyang pagkabahala iyon daw ay hindi totoo subalit, kung ganun saad ni Hyunho kung ganun tanggapin na nito ngayon ang blessing ng vaccine. Thus sa puntong ang ito'y wala nang nagawa pa si Joksan, paiyak na hinubad ang suot niyang damit. Una ay dinesinfect ni Jang Jium ang karayom gayunpaman pagkalapat ay napa-ouch si Joksan ito raw ay napakalamig. Brat sambit naman ni Jang Jium tumigil na raw ito sa pag-o-overreact, nagulantang si Joksan nang biglang inagaw ni Hyunho ang karayom. Hihihingisi ni Hyunho well ito raw ay medyo masakit, sa takot at kabay na muo ang mga luha ni Joksan pagkatarak ng karayom ay napahiyaw, at ang ingay na ginawa niya ay narinig ng mga taong dumadaan sa labas. Makalipas ang ilang oras ay lumipat ang eksena sa Office of the Inspectors sambit ng General Inspector mayroong ginawang weird na bagay ang Grand Prince, sinabi ng isang opisyal na although hindi siya sigurado, subalit mayroon dong mga sabi-sabi na inaabuso ni Grand Prince ang kanyang mga servants. Ano pa tanong na saad naman ng General Inspector si Grand Prince Jinsong inaabuso ang kanyang mga servant, o tugon ng isang opisyal ganoon daw ang narinig niya. Nagtanong si General Inspector Hui kung papaano nun inabuso ang mga iyon sumagot ang isang opisyal na apparently, pinahanay daw nun ang kanyang mga servant at pinagtututusok ng karayom ng paulit-ulit.
Ano karayong patanong na tugon uli ng General Inspector idinagdag ng isang opisyal na ayon sa mga sabi-sabi hindi man lang kumurap si Grand Prince Jinsong sa harap ng iyak ng pagmamakaawa ng duguan nitong mga servants, idinugtong na daw sinasabing ang buhay ng isang servant ay katumbas lamang ng isang langaw, how on earth daw na maaaring mangyari ang ganitong bagay. Napangisi ang General Inspector idinagdag ng opisyal na bukod pa dun nung ang isang servant ay nagpumiglas sa takot, inutusan ng Grand Prince ang kanyang mga guards na hawakan ito at pigilan sa paggalaw at sinasabi rin na ang batang balat na iyon ay pinagsasasaksak ng karayom ng napakaraming beses. Hasaad ng General Inspector So maging ang mga bata, sumigaw ang opisyal na hindi lang iyon so sambit naman ni General Inspector Hui so iyon daw pala ay hindi pa sapat, umubo ang opisyal. Well pag-aalangan niya ang isang ito raw ay medyo nakakahiyang sabihin, sinabi ng General Inspector na sabihin nito iyon ay ayos lang, sabay tanong kung ano naman ba ang dapat nitong ikatakot sa ganitong sitwasyon. Well tugon ng opisyal iyon daw kasi ay lubhang nakakahiya na natatakot siyang ibuka ang kanyang bunganga, ano nga tanong uli ng General Inspector. Thus dito nga'y sinabi na ng opisyal na inabuso rin ni Grand Prince Jinsong maging ang kanyang asawa, isang bagay na nagpabigla sa General Inspector at kumuha sa atensyon ng iba pang mga opisyal. Ang mga ito'y nagsilapitan idinagdag ng inspector na nihinubad pa ng Grand Prince ang damit ng kanyang asawa sa harap mismo ng kanyang mga servants in-expose ang balat ng kanyang asawa, grabe iyon daw ay lubhang nakakahiya na maski siya ay nahihirapang magpatuloy papatungkol sa bagay na iyon. Come on encourage naman ng General Inspector umano'y walang bagay na dapat na isekreto sa opisina ng mga inspektor, sapagkat ang paglalahad ng katotohanan ay ang siyang nag-aalaw sa kanila na magabayan ang hari patungo sa tamang landas ganoon din ang pagset ng example sa mga tao ano hindi raw ba nito alam ang patungkol sa bagay na iyon, thus ang opisyal ay nagkaroon na nga ng lakas ng loob na magpatuloy. So saad niya so hinubad daw ng Grand Prince ang damit ng kanyang asawa at pagkatapos ano saad ng General Inspector idinugtong ng opisyal na pagkatapos, pinwersa ng Grand Prince ang kanyang mga servants na pagmasdan ang kanyang asawa habang inaabuso at ipinapahiya. Ano sigaw naman ng General Inspector nagtanong kung saan nito naririnig ang napakalalang rumor na ito, well tugon ng opisyal ito raw ay nagmula sa laundry site. Gayunpaman kahit na ang mga maliliit na rumor kapag kumakalat ay nadadagdagan, sumabat ang General Inspector na kahit na ganoon pa sino naman daw ba ang servant na magbibitaw ng ganoon kalala na rumor laban sa Grand Prince at sa asawa nito. Teka lang sambit ng General Inspector sa kanyang isip siya raw ay positibo na ang asawa ng Grand Prince ay ang anak na babae ni Shin Seok-yoon isa sa pinakamalalapit na kasamahan ng hari. Kung ganun hindi raw ba kaya na ang ginagawa ng Crown Prince na pang-aabuso at pagpapahiya sa kanyang asawa ay mayroong political intent, hindi iyon daw ay malabo dahil kung ganoon nga hindi magmi-make sense na ito'y umabot pa sa pang-aabuso sa kanyang mga servants. Natitiyak niya rong ang Grand Prince ay nagpapanggap lang nanay sa labas ngunit sa loob-loob nito, ini-enjoy nito ang pang-aabuso sa mga tao na nasa ilalim ng kanyang puder. Thus dahil dito ang General Inspector ay nakapagpas siyang tumungo sa Daecheon, kailangan niya rong tumungo doon upang makumpirma kung ang mga rumor ba na ito ay totoo. General Inspector sigaw ng isang opisyal siya raw ay hayaan nitong sumama gagabayan niya ito doon, kung ganun tugon naman ng General Inspector kung ganun bilisan daw nito. Jinsong dagdag niya sa kanyang isip umano'y kapag nangyaring ang rumor na ito ay totoo, sisiguruhin niyang siya ay magiging annoyance sa buhay nito. Thus mula doon ay tumungo na nga sila sa laundry site ng Daecheon upang magtanong patungkol sa kumakalat na mga sabi-sabi. Nagtanong ang isang ginang kung ang tinutukoy ba nito ay ang patungkol sa pagpapahanay ng Grand Prince sa kanyang mga servants at pagsaksak ng bakal na sibat, well sa tingin niya raw ang bagay na iyon ay totoo. Ito'y sinang-ayunan ng isa pang ginang umano'y ganoon din ang tingin niya. Idinagdag na maging yung gwapong binata ang araw na si Joksan ay nagkasakit ng malala dahil sa pangyayaring iyon, hustisya para kay Joksan sigaw ng tatlong ginang hustisya raw para sa kanilang Joksan na pangisi ang General Inspector Grand Prince Jinsong sambit niya sa kanyang isip, katapusan na raw nito.